Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. At Happy New Year po sa ating lahat, no? Salamat sa Diyos. Binigyan na naman tayo ng panibagong pagkakataon, panibagong taon, upang makapagsikap na makasunod, makapaglingkod sa Kanya. Ngayon po ang ikawalong araw ng Oktaba ng Pasko. Ito yung tinatawag na 8 araw ng masasayang pagdiriwang ng Pasko. Nagsimula ito nung araw ng Pasko, ng pagsilang, at nagtatapos ngayon, kapistahan ni Maria, ang ina ng Diyos. Napakagandang simulan ang taon kasama ni Maria, sapagkat alam nating lahat, nung siya ay pinili upang maging ina ng Diyos, talagang pinatunayan niya na sa kanyang pag-oo hanggang sa huling sandali ng buhay ni Jesus sa mundo ay talagang siya ay naging isang mapagkalinga, mapagmahal at tunay na ina para kay Jesus. Kaya nga ibinibigay sa atin ng simbahan sa unang araw ng bagong taon si Maria upang maging ina rin natin. Upang sa ating panibagong paglalakbay, alam natin na mayroon tayong ina na sumasabay sa atin, kumakalinga, nagmamahal at nagsisikap na tayo ay ilapit sa kanyang anak na si Jesus. Napakahalaga ang papel ng isang ina para sa kanyang anak, di ba? Alam ninyo yan, mga nanay. Alam ninyo kung gaano kaimportante ang isang ina para sa anak. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesus, nung siya'y nagkatawang tao, bagamat pwedeng-pwede naman siyang bigla na lamang dumating sa mundo, mas pinili niya ang magkaroon ng isang ina at manatili sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, at matapos ang 9 na buwan sa kanyang takdang oras, ipinanganak, isinilang mula kay Maria ang anak ng Diyos. Kaya tinatawag natin si Maria na ina ng Diyos. At yun yung kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon. Ina ng Diyos sapagkat ang kanyang ipinanganak ay Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay nanahan sa sinapupunan ni Maria ng 9 na buwan, kaya marapat lamang na si Maria ay tawaging ina ng Diyos. Pero huwag tayong magkakamali ng pag-unawa na dahil si Maria ay ina ng Diyos, ibig sabihin si Maria rin ay Diyos. Hindi po iyon ganoon. Hindi ibig sabihin na siya ay ina ng Diyos, naging Diyos na rin si Maria. Noong dinala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus na anak ng Diyos, nanatili pa rin si Maria sa kanyang kababaan, sa kanyang kasimplihan, at ayon sa kanyang salita, malinaw sa kanya kung sino siya sa harap ng Diyos. Ako'y alipin lamang ng Panginoon. Kaya huwag tayong magkakamali na sabihin si Maria ay Diyos, at huwag din tayong magkakamali na gawing Diyos si Maria. Hindi siya matutuwa, hindi siya masisiyahan, sapagkat hindi kailanman pinangarap ni Maria ang maging kapantay ng Diyos. Hindi niya kailanman pinangarap ang maging Diyos. Alam niya kung sino siya, alam niya kung saan siya nakatungtong. Sa kapistahang ito ni Maria, ang ina ng Diyos,
hihiling tayo sa Kanya sa ating pananalangin na sa panibagong taon na ito, ingatan nawa tayo ng Diyos at pagpalain na sa bagong taon na ito, kahabagan nawa tayo ng Diyos at pagkalooban ng kapayapaan na tayo nawa ay huwag pabayaan ng Diyos. At tutulungan tayo ng panalangin ni Maria sa ating pagsisikap na makalapit sa Diyos. O Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Amen.